Pinalakas ni Trump ang presyon sa Cuba at ginawang sentro ng bagong opensiba ng US ang Caribbean sa gitna ng matinding reperkusyon. Ngayong Sabado, Mayo 2, 2026, naglabas ang White House na executive order na pinirmahan ni Donald Trump para palawakin ang parusa laban sa rehimen ng Cuba. Habang mismong si Pangulong Trump ay nagsalita tungkol sa pagpapadala ng USS Abraham Lincoln, isa sa pinakamalalaking aircraft carrier sa mundo, malapit sa isla matapos ang brutal na operasyon laban sa Iran. Ang hakbang ay nilagdaan noong ika-1 ng Mayo 2026 at nakatuon sa mga tao, otoridad, kumpanya at mga sektor na konektado sa pamahalaan ng Cuba. Ikukuwento ko yan pero siguradong gusto mo mag-subscribe para manatiling well-informed. Impormasyon sa real-time na may mataas na kalidad at kredibilidad ayon kay Milson Alves. Ayon sa kautusan ng White House, ang mga pulisya at hakbang ng rehimen ng Cuba ay nananatiling di pangkaraniwan at pambihirang banta sa pambansang seguridad at patakarang panlabas ng Estados Unidos. Itinuro rin ng dokumento ang panunupil, korupsyon, matitinding pag-abuso sa karapatang pantao at pagkilos sa mga estratehikong sektor tulad ng enerhiya, depensa, pagmimina, pananalapi at seguridad. Sa praktika, binuksan ni Trump ang daan para kay kalihim ng Estado, Marco Rubio, at kalihim ng pananalapi, Scott Bessent, na umusad laban sa estrukturang sumusuporta sa rehimen ng Havana. Hindi lang isang nakahiwalay na opisyal ang target. Pinapayagan ng utos ang pag-block ng ari-arian, pagpigil ng transaksyon at parusa sa tumutulong o nagpapatakbo ng mahalagang sektor ng ekonomiya ng Cuba. Narito ang pinakasensitibong bahagi. Pinapayagan din ng hakbang na ito ang sekundaryang sanksyon laban sa mga dayuhan na gagawa ng transaksyon sa mga target na itinakda ng Washington. Ibig sabihin, pwedeng matarget ang mga bangko, kumpanya at tagapamagitan sa labas ng Estados Unidos kung makita silang kasali sa mekanismong nagpapanatili sa rehimen. Malakas ang epekto sa politika dahil kasabay ito ng matinding pressure sa ekonomiya, kakulangan ng gasolina at brownout sa Cuba. Para sa Washington, hindi na lang simpleng isla na may crisis ang Cuba. Bahagi na ito ng regional na network na humahamon sa interes ng Amerika. Wala pang 100 milya mula sa teritoryo ng Estados Unidos. Pinakamabigat na pahayag ni Trump ay nung binanggit niya ang Cuba sa event sa Florida ayon sa Nadolu. Sinabi ng presidente na maaring sakupin ng Estados Unidos ang Cuba halos agad-agad. At sinabi niya na sa pagbabalik mula sa operasyon laban sa Iran, maaari siya magpadala ng isang malaking aircraft carrier, marahil ang USS Abraham Lincoln, upang huminto malapit sa baybayin ng Cuba. Malakas ang dating ng pahayag dahil may kasunod pa ito. Lumabas ito sa parehong araw na inilabas ang utos ng mga parusa. Ibig sabihin, sabay na dumating ang mensyaheng pinansyal at ang mensyaheng militar. Tumugon ang Havana sa pamamagitan ng pagtangkang gawing panawagan ng paglaban ng presyur. Tinawag ng gobyerno ni Miguel Diaz-Canel ang mga parusa bilang mga sapilitang hakbang at sinabing ang mga ito ay kolektibong parusa laban sa mamamayang Kubano. Inaasahan na ang ganitong reaksyon. Madalas ipakita ng saradong rehimen ang panlabas na presyur bilang pag-atake sa mamamayan, sabay kontrol sa ekonomiya, seguridad, media at oposisyon. Hindi lang diplomatikong pagkondena ang binabanggit ni Trump na yon. Tinatalakay niya rin ang pagsakal sa pinagkukunan ng kapangyarihan ng rehimen. Dito muling nagkaroon ng historical na bigat ang Caribe. Ang American aircraft carrier malapit sa Cuba ay hindi lang barko, kundi lumulutang na mensahe. Ito ay kontrol sa himpapawid, presensya ng hukbong dagat, psikolohikal na presyon at pampulitikang sinyales. Kahit hindi napaputok ng kahit isang bala, ang ganitong uri ng kilos ay nagbabago ng kalkulasyon ng mga nasa kabilang panig. Kapag binanggit ni Trump ang USS Abraham Lincoln, hindi lang siya tumutukoy sa lakas militar. Ipinapahiwatig niyang kabilang na ang Cuba sa estratehikong prioridad ng Washington. Ang Abraham Lincoln ay isang Nimitz-class nuclear-powered aircraft carrier na kaya mag-operate ng 12-12 ng sasakyang panghimpapawid. Ipinakilala ni Trump ito bilang simbolo ng lakas ng Amerika. Ang USS Gerald R. Ford ang pinakamalaking aircraft carrier sa mundo ngayon. Nananatiling isa sa pinakamalaki at pinakamakapangyarihan ang Abraham Lincoln. Para sa Havana, hindi mahalaga ang laki ng barko, kundi ang mensahe. Kung ilipat ng Washington ang malaking puwersang pandagat sa Caribbean, lalakas ang presyon sa rehimen ng Cuba sa sarili nilang lugar.
Bahagi ang presyong ito ng mas malawak na serye ng pangyayari. Una, piniga ng Estados Unidos ang Venezuela. Tapos pinalawak pa nila ito. Pinalawak nila ang opensiba laban sa mga network ng langis, trafficking at mga kaalyadong rehimen sa Latin America. Ngayon, lumilitaw ang Cuba bilang susunod na sentro sa laro. Iniulat ng Reuters na sa ilalim ni Trump, pinalakas na ng Washington ang presyon sa isla sa simula ng taon. Kasama na rito ang pagalis ni Nicolas Maduro mula sa Venezuela at ang mga paghihigpit sa daloy ng langis ng Venezuela papuntang Cuba. Simple lang ang dahilan. Hindi tinitingnan ni Trump ang Cuba bilang isang malayong problemang pang-enerhiya. Para sa White House, ang Havana ay base ng politika, ideolohiya at intelihensya ng mga kalabang puwersa sa reyon. Tumagal ang rehimeng Cuban ng dekada dahil sa suporta mula sa labas, mahigpit na kontrol at mga network na impluensya. Mukhang layunin ng Amerika ngayon na putulin ang mga koneksyong ito dahil hindi sapat ang batikusin lang ang Cuba. Ang bagong kautusan ay tumutok sa mga bangko, kumpanya, autoridad, tagapamagitan at mga sektor na nagbibigay ng pera, fuel at proteksyon sa sistema. Mahalaga ang pagkakataon ngayon dahil sa Iran. Ayon kay Trump, nais niyang tapusin muna ang isang gawain bago magsimula ng bago. Sa pag-uugnay ng Cuba sa pagbabalik ng aircraft carrier mula sa operasyon laban sa Iran, inilagay niya ang Havana sa parehong lohika ng tunggalian laban sa mga rehimeng itinuturing na kaaway. Para sa mga Latino sa US, lalo na Cuban, Venezuelan at iba pang tumakas sa sosyalistang gobyerno, malakas ang epekto ng isyung ito sa politika. Alam ni Trump ito. At alam din ito ng rehimen ng Cuba. Ipinapakita ng kasaysayan na palaging itinuring ng Washington ang Caribe bilang mahalagang lugar para sa kanilang seguridad. Noong Oktubre 1962 sa panahon ng krisis ng mga misil sa Cuba, iniutos ni John Kennedy ang isang kwarentenang pandagat laban sa isla matapos matukoy ng Estados Unidos ang mga misil ng Sobyet sa teritoryo ng Cuba. Tumanggi ang White House na tawaging blockade yon dahil posibleng mga hulugan ito ng digmaan. Pero malinaw ang mensahe, hindi pwedeng gawing plataporma ng karibal na kapangyarihan ng Cuba para banta sa mga Amerikano. Lumipas ang mahigit 6 na dekada, pero ibang wika, konteksto at kalaban ang gamit ni Trump. Ngunit parehong lohika pa rin ang bumabalik. Hindi magiging neutral ang Cuba kung makita ng Washington na may estratehikong banta. Sa ibang bansa sa reyon, pinatunayan ng Estados Unidos na ang pampulitikang presyon ay maari maging konkretong aksyon, gaya noong 1989 sa Panama. Inaprubahan ni Bush ang operasyon para patalsikin si Manuel Noriega na inakusahan ng kaugnayan sa droga at pagbabanta sa interes ng Amerika. Noong 1983 sa Granada, nagpadala si Ronald Reagan ng puwersa matapos ang krisis upang protektahan ang mga Amerikano at pigilan ang mapanirang impluensya sa Caribe. Iba-ibang konteksto ito pero mahigpit ang aral para sa maliliit na rehimen na sumusuway sa Washington malapit sa baybayin ng Estados Unidos. Kapag pinagsama ng White House ang pambansang seguridad, kalakalan ng droga, presensya ng dayuhan at panunupil, hindi na lang ito usaping diplomatiko. Sa kaso ng Cuba, ang opensiba ay nagsisimula sa pera at internasyonal na presyon. Pinapayagan ng kautusang ehekutibo na targetin ang nasa sensitibong sektor ng ekonomiya ng Cuba o nagbibigay ng pinansyal, material o teknolojikal na suporta sa rehimen. Maaring matakot dito ang mga dayuhang kumpanya na dating naniniwalang kaya nilang mag-operate sa Cuba habang hiwalay ang kanilang mga operasyon sa merkadong Amerikano. Nagdadala ng takot sa sistemang pinansyal ang ganitong parusa. Nagsusuri ang mga bangko ng transaksyon at sinusukat ng mga kumpanya ang panganib. Ang mga kaalyadong gobyerno ng Cuba ay nagdadalawang isip bago magbigay ng tulong. Ang rehimen na may krisis sa supply at brownout ay maaring lalo pang humina. Mas mabigat itong tahimik na presyon. Naniniwala si Trump na nalulugmok ang Cuba. Ipinapakita ng rehimen ang lakas sa lansangan sa pamamagitan ng opisyal na aktibidad, bandila at talumpati. Pero hindi nito binabago ang realidad ng isang isla na pinipilit ng krisis sa ekonomiya, paglayas ng populasyon, pagdepende sa ibang bansa at kakulangan ng pagbabago sa politika. Ang utos noong ika-1 ng Mayo ay tumama mismo sa mga haligi na nagpapanatili sa sistemang ito: pera, seguridad, enerhiya at suporta mula sa labas. Malakas din ang dating ng pangalan ni Marco Rubio. Bilang anak ng mga Cubano, pamilyar siya sa issue ng diaspora at palaging matatag laban sa Havana. Ngayong nasa Departamento ng Estado, ang pulisya laban sa Cuba ay hindi na lang basta teknikal.
Nagkaroon ito ng simbolong pampulitika para sa milyong Latino na tinitingnan ng rehimeng Cuban bilang pinagmulan ng authoritarian network sa rehiyon. Kasama si Scott Bessant sa kagawaran ng pananalapi, may paraan na si Rubio para gawing parusa ang kanyang mga salita. Ipinapakita ng rehimeng Diaz-Canel na hindi sila natatakot. Pero ang tanong, sino pang gustong sumugal para sa Havana? Kung ang dayuhang institusyong pinansyal ay maaring mawalan ng akses sa sistemang Amerikano dahil sa pagtulong sa mga ahenteng Cuban, mas mahirap ang pagpili. Kung may ugnay sa mga sektor na may parusa ang mga kumpanya ng enerhiya at pagmimina, tataas ang gastos. Kung mapansin ng mga kaalyado na prioridad ni Trump ang Cuba, lalo pang titindi ang isolasyon. Ang pahayag ukol sa aircraft carrier ay nagpapalala rito. Pinipigan ng parusa ang bulsa. Nagpapabigat sa isip ang aircraft carrier at kapag pinagsama ito, lalong tumitindi ang mensahe sa rehimen. At para sa isang gobyernong mahina na maaring sapat na ang ekonomikong, politikal at militar na presyon para magbukas ng mga bitak sa loob. Nangyari ang malinaw na pagbabago ng posisyon ng Amerika laban sa Cuba. Nilagdan ni Trump ang isang utos para palawakin ang sanksyon. At kasabay nito, sinabi niyang ilalapit ang puwersa ng hukbong dagat ng Amerika sa isla. Hindi na lang retorika ang usapin ng White House. Mga sanksyon, Treasury, Department of State at aircraft carrier sa isang mensahe. Para sa Havana, simple lang ang babala. Uminit muli ang Caribbean. Ngayon, nais ni Trump na maranasan ng rehimen ang epekto bago pa may barkong lumapit sa baybayin. Ako si Milson Alves, internacionalista. Layunin kong bigyan ka araw-araw ng tapat na impormasyon. Nasa video description ng mga news links. I-like mo ang video, mag-subscribe sa channel at basahin ang mga komento para maging aktibo sa komunidad ni Milson Alves.